Breaking news, tagumpay ng Ukraine. Malapit na nga bang maabot ni Zelensky? Isang malawakang pag-atake ng mga drone ng Ukraine ang nagpaapoy sa maraming factory ng Russian arms na nagwasak ng libu-libong tonelada ng mga armas, kabilang ang mga missiles mula sa North Korea ayon sa General Staff ng Ukraine. Samantala, nanawagan si Pangulong Zelensky para sa agarang pagkilos ng US na magpadala ng karagdagang sandata bago ang kanyang pagbisita sa White House sa susunod na linggo, kung saan ipakikita niya ang kanyang victory plan with a multi-point. Ayon sa mga ulat ng balita ng Russia at sa Defense Ministry, higit sa 100 drone ang inilunsad ng Ukraine patungo sa Russia at sa nasakop na Crimean Peninsula noong Sabado ng gabi. Ang mga pag-atake ay nagpaapoy sa arms depot na ilang kilometro lamang ang layo mula sa isang sinalakay ng mga drone ng Ukraine noong nakaraang linggo na nagresulta sa 13 wounded people at isang malaking sunog. Nasunog din ang mga arms and ammunition depots sa rehiyon ng Krasnodar sa timog ng Russia noong Sabado. Ang victory plan na ipakikita ni Zelensky kay Pangulong Joe Biden ng US ay magsasama ng mga long-range strike capabilities at iba pang mga armas na matagal nang hinahanap ng Kyiv at magsisilbing batayan para sa anumang negosasyon sa hinaharap sa Russia ayon kay Zelensky. Regular na binabanggit ni Zelensky ang paghahanda ng plano, ngunit hindi pa niya ito inilalahad sa publiko. Sinasabi lamang na naglalaman ito ng mga tuntunin na katanggap-tanggap para sa Ukraine na makipagnegosasyon sa Russia. This will be the start and foundation for talking in any format with Russia, in any format with any of its representatives, because there will be a plan and something to show, sabi ni Zelensky sa isang briefing noong Biyernes. Breaking news! Amerika kaliwat kanang pinasok ang mga katubigang pilit inaangkin ng China mula sa Taiwan Strait, South China Sea at maging sa West Philippine Sea sa pagbabalik ng USS Tudoros World Carrier Strike Group mula sa 8 buwang misyon sa Middle East. Nakitang naglayag ito sa South China Sea, sa West Philippine Sea at lumapit sa Palawan. Kaya naman pala hindi aggressive ang mga barko ng China ngayon. Sa Taiwan Strait, 5 barko naman ang pumasok mula sa Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Kita sa videong inilabas ng China Central Television na nakatingin lang ang mga barko ng People's Liberation Army Navy. Bakit hindi sila hinarang ng China? Siyempre kapag malakas na bansa ang kaharap, tiklop ang China. Barko ng Philippine Coast Guard na ipinalit sa BRP Teresa Magbanua, nasa Escoda Shoal na ayon sa Philippine Coast Guard at may kasama pa itong barko mula sa Philippine Navy. Our objective always is to keep our approach as peaceful and rules-based as much as possible. And so far, I think we are succeeding. Pero ginaras pa tayo, sir? Along papuntang po. Kasi nandun na yung PCG. Wala namang report. Wala namang sumalubong, sir. Wala namang report na may mga adverse. China nagulantang sa pagbabalik ng USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group sa Indo-Pacific region matapos ang 8 buwang misyon nito sa Middle East. Nakita ng mga observer na ang USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ay muling pumasok sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa mga hakbang ng Amerika na napakahalaga para sa Pilipinas dahil muling bumalik ang mga puwersa ng Amerikano sa lugar kung saan naghahari-harian ang mga Chinese. Nakita nila ang USS Theodore Roosevelt Aircraft Carrier na sakay ang mga warplanes at ito ay lumapit sa Palawan at pumasok ito sa Malabak Strait. Basta nandyan ang puwersa ng US, hanggang tingin na lang ang China Coast Guard at PLA. Ang tanong, bakit hindi sila hinarang ng China? Siyempre, basta Amerika, tiklop ang mga Chinese. Ito ay halimbawa na puro hangin at laway lang itong China. Nang surpresang pumasok sa Taiwan Strait noong September 17 ang mga warship ng Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany, tahimik ang China. Marami sa atin ang hindi nakakaalam sa balitang ito sapagkat surpresang naglayag ang 5 bansa sa itinuturing ng China na napakakritikal na daluyan ng mga barko. Hindi hinarang at hindi nang haras ang People's Liberation Army Navy sa mga barko ng Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany.
Ito ay kanilang pinagmamasdan lamang habang naglalayag sa Taiwan Strait patungong South China Sea. Isang halimbawa, kapag malakas na bansa ang mga kinakaharap ng China, umiiwas sila. Nagbigay ng matinding dagok ang Japan laban sa Russia. Si Pangulong Vladimir Putin ng Russia ay nasa krisis. Matapos ang halos 2.5 taon ng gera, hindi pa rin nagtatagumpay ang kanyang militar sa pagsakop sa Ukraine. Sa katunayan, bawat tagumpay nila ay may kasunod na mas mabagsik na sagot mula sa Ukraine. At ang masaklap pa, ang mga aksyon ng Ukraine ay suportado ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Bilyon-bilyong dolyar ang ipinadala bilang tulong militar at marami pang bilyon ang ipinapangako. Nakipagpulong ang mga opisyal ng Japan at Ukraine upang talakayin ang New Investment Treaty na magpapahintulot sa Japan na magpasok ng pondo sa Ukraine kahit na ito'y patuloy na binobomba ng Russia. Pinatibay rin ng Japan ang kanilang pangakong suportahan ang muling pagbangon ng Ukraine. Naglabas ng anunsyo si Prime Minister Fumio Kishida tungkol sa isang bilateral tax treaty sa pagitan ng Japan at Ukraine na naglalayong pigilan ang dobleng pagbubuwis sa mga kumpanya at individual. Nangangahulugan ito na ang mga negosyanteng Hapones na gustong mamuhunan sa Ukraine ay hindi na kailangang mag-alala sa pagbabayad ng buwis sa parehong bansa. Bagaman tila maliit na bagay lang ito, nagpapakita naman ng seryosong dedikasyon ng Japan sa pagtulong sa Ukraine sa gitna ng laban nito kontra Russia. Suportado ng Japan ang mga bagong patakaran sa buwis sa pamamagitan ng pagpapagaan ng visa controls. Gagawin nilang mas madali para sa mga Japanese investors na makapasok at mamuhunan sa Ukraine. Kasabay nito, magbibigay rin sila ng mas maraming suporta sa mga Japanese venture capital companies sa Ukraine. Kahit hindi pa masyadong detalyado ang mga plano ni Kishida noong una, kinumpirma ng counterpart niyang si Denis Shmihal sa Telegram na maglulunsad ang Japan ng isang two-part program na magbibigay ng $1.35 billion na suporta sa mga Japanese investors sa Ukraine. Ang halagang ito ay maaaring lumago pa at maging bilyon-bilyon sa paglipas ng panahon. Mga pondong magagamit ng Ukraine para sa giyera at sa hinaharap na muling pagtatayo ng bansa. Ayon kay Shmihal, magbubukas din ang bagong tax treaty ng oportunidad para sa mga pangunahing Japanese car makers tulad ng Toyota at Honda na magtayo ng mga pabrika sa Ukraine. Ang mga ito ay future-focused na mga pasilidad na magbibigay ng trabaho sa mga Ukrainians pagkatapos ng digmaan at nagpapakita kung gaano kalaki ang interes ng mga international companies na makipagnegosyo sa Ukraine kumpara sa Russia, bagay na isang malaking dagok para kay Putin. At hindi ito ang unang hampas mula sa Japan. Ayon sa Voice of America, bago pa man ang February 2024, nakapagbigay na ang Japan ng $10 billion na tulong sa Ukraine, mga pondong humanitarian at pinansyal, hindi tulad ng mga military aid na ibinigay ng ibang bansa. Matapos ang pulong ng mga prime ministers ng Japan at Ukraine, inanunsyo rin na magbibigay pa ang Japan ng karagdagang $12 billion na pinansyal na tulong, kung saan $4.7 billion ang darating bago matapos ang February 2024. Ang mensaheng ipinaparating ng Japan kay Putin ay malinaw. Nabuo ang suporta ng Tokyo sa Ukraine. At kung hindi pa sapat ang mensaheng ito, tiyak na naintindihan ito ni Putin nang tumayo si Fumio Kishida sa harap ng US Congress noong April 11, 2024. Doon, sinabi ni Kishida na mahalaga ang pamumuno ng Amerika sa global stage at pinagtibay niya ang dedikasyon ng Japan sa itinuturing ni Putin na Western global hegemony. Pagkatapos ng World War II, sinakop ng Union Soviet ang mga islang ito na matatagpuan 810 miles sa hilaga ng Hokkaido, ang pinakahilagang isla ng Japan. Simula noon, hindi pa natatapos ang pagtatalo ukol sa mga islang ito. Ayon sa Reuters, hindi pa rin tuluyang natapos ang awayan sa pagitan ng Japan at Russia mula noong World War II dahil sa kanilang magkakaibang posisyon sa isyong ito.
at lalo pa silang tumibay dahil sa mga kamakailang aksyon ng Russia. Ayon sa Center for Strategic and International Studies CSIS, noong unang bahagi ng 2010s, tila handa na ang Russia na ibalik ang Northern Territories sa Japan. Dahil dito, binago ng Japan ang kanilang foreign policy ayon sa CSIS. Simula noong 2015, unti-unting pinalalakas ng Russia ang presensya ng kanilang militar sa Northern Territories. Ayon sa satellite images, nagtatayo si Putin ng mga infrastrukturang malapit na sa 14 miles mula sa Hokkaido. Kasama sa mga proyektong ito ang pagtayo ng mga barracks para sa 7,000 na tao sa Kunashiri, pati na ang pag-iimbak ng BAL anti-ship missiles sa isla. Ang pinakadulong bahagi ng islang ito ay nasa 10 miles lamang mula sa teritoryo ng Japan. Sa Etorofu, 50 miles lamang mula sa Japan, nagpatayo rin sila ng barracks at nag-install ng Bastion ASMs at pinalawak ang base militar at airfield sa Paramushiri na 380 miles lamang ang layo mula sa Japan. Ang mga BAL at Bastion ASMs ay may saklaw na 185 hanggang 310 miles na parang nagpapahayag ng mensahe sa Japan na kaya nilang tirahin ang anumang barko malapit sa Hokkaido kung gugustuhin nila. Noong 2010 ay tumaas ang tensyon. Noong sumunod na paglusob ng Russia sa Ukraine, ipinakita ng Japan na hindi sila papadaig sa agresyon ni Putin. Kahit na may banta mula sa Hilaga, patuloy pa rin ang Japan sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa Ukraine. Isa rin sila sa mga unang nakipag-ugnayan sa US at iba pang miyembro ng Group of Seven o G7 para ipataw ang mga parusa laban sa Russia. Kabilang sa mga unang hakbang na ito ay ang pag-freeze ng assets, pagbawal sa SWIFT payment access, at mga restriksyon sa import at export ng mga kontroladong produkto. Marami pang mga parusa ang kasunod nito. Noong April 2022, binawi ng Japan ang most favored nation status ng Russia. Sinundan ito ng mas maraming asset freezes at export bans, pati na ang pagbabawal sa mga luxury goods mula sa Russia. Patuloy pa rin ang Japan sa pagpapataw ng parusa noong 2024. Noong February 2024, sumali sila sa G7 upang magpatupad ng price cap sa langis ng Russia. At marami pang asset freezes at export bans ang sumunod noong March, April at June. Bukod sa mga ito, ipinakita rin ng Japan ang kanilang suporta sa Ukraine sa ibang paraan. Halimbawa, noong 2023, si Fumio Kishida ay naging president ng G7 at ginamit niya ang posisyon na ito upang masiguro na patuloy na nakatutok ang atensyon ng mundo sa mga kilos ng Russia sa Ukraine, ayon sa CSIS. Ang pagbisita ni Kishida sa gitna ng digmaan ay isang malaking paglabag sa tradisyon ng Japan na karaniwang nakatuon lamang sa diplomasya at hindi diretsang sumusuporta sa mga panig ng labanan. Hindi na nananatiling neutral ang Japan. Sa pamamagitan ni Kishida, nagkaroon ng pagkakataon ang Ukraine na bumuo ng relasyon sa mga bansang Asyano na hindi nila kadalasang nakakatrabaho. Halimbawa, noong May 2023, inimbitahan ni Kishida si President Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa isang G7 summit, kung saan kasama rin ang mga kinatawan mula sa India, African Union at Association of Southeast Asian Nations. Isa itong dagdag na dago kay Putin dahil nakikita niyang nakikipag-usap ang kanyang karibal sa mga bansang gusto rin niyang makuha ang pabor. Isa sa mga pinakabagong hakbang ng Japan laban sa Russia ay ang pangakong bilyon-bilyong dolyar na tuloy-tuloy na tulong pinansyal sa Ukraine. Pero ito lang ang pinakamalaki sa mga naunang diplomatic jobs na ginawa ng Japan. Kaya lumalabas ang tanong, bakit ngayon nagpasya ang Japan na taus-pusong suportahan ang Ukraine laban sa Russia? May mga paliwanag na dito. Matagal nang may tensyon sa relasyon ng Japan at Russia kahit noong tinatangkapan ng Japan na palawigin ang diplomasya. Pinalala lang ni Putin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagmimilitarize sa Northern Territories na ginawang malinaw na banta sa soberanya ng Japan kahit isang tabi pa ang usaping teritorial. Gayunpaman, hindi lang ito ang dahilan kung bakit unti-unting lumalayo ang Japan mula sa diplomasya patungo sa aktibong pagsuporta sa Ukraine. May iba pang mga dahilan. Halimbawa,
nagbabago na ang approach ng Japan sa kanyang foreign policy. Pagkatapos ng World War II, nagdesisyon ang Japan na maging pacifist at maingat sa pakikialam sa mga isyung pang-internasyonal. Nakikita natin ito sa kanilang pakikitungo sa Russia sa loob ng maraming taon. Kahit na kinukuha ng Russia ang mga islang inaangkin ng Japan, hindi nagkaroon ng direktang sagupaan ang dalawang bansa. Pero unti-unti nang itinutulak ng pandaigdigang sitwasyon ang Japan na lumayo sa kanilang pulisiyang passiveness at pacifism. Ang pag-usbong ng China mula noong 2000 ay isa sa mga pangunahing dahilan. Posibleng nararamdaman ng Japan na unti-unti na itong nawawala sa pwesto bilang isa sa mga pangunahing kapangyarihan sa Indo-Pacific habang lumalawak ang impluensya ng China. Dagdag pa rito ang pagiging alyado ni Putin at Xi na makikita sa mga nabanggit na summit. Kasabay nito, ang militarisasyon ng Russia sa Northern Territories ay nagbigay ng dalawang bansang tila nagbabanta sa soberanya ng Japan. Dahil dito, kinailangan ng Japan na baguhin ang kanilang pambansang estratehiya. Ayon sa CSIS, ang pagbabagong ito ay resulta ng unti-unting pag-evolve simula noong Gulf War noong 1991. Noon, sobrang dependent ng Japan sa pag-angkat ng langis mula sa Middle East. Pero nagbigay rin sila ng $13 billion bilang suporta sa mga puwersang lumalaban sa Gulf. Sa kabila nito, binatikos ang aksyon ng Japan bilang checkbook diplomacy. Marami ang nagtaka kung bakit hindi sila nagpadala ng sariling mga sundalo para tumulong. Ipinapakita ng CSIS na ang kritikong ito ang nagbunsod ng pagbabago sa pananaw ng Japan tungkol sa international cooperation. Sa 2024, maglalaan ng $55.9 billion para sa kanilang militar at tataas ito kada taon hanggang umabot sa $62.5 billion sa 2027. Kasama pa rito ang pagiging bahagi ng Japan sa isang trilateral defense agreement kasama ang US at South Korea, pati na rin ang pagpapalakas ng ugnayan nito sa NATO, India at Australia. Makikita rito ang malaking pagbabago sa foreign policy ng Japan. Hindi na pwede ang pagiging passive sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya naman, importante para sa Japan na maging bahagi ng sama-samang pagtutol sa special military operation ni Putin dahil ito rin ang magiging basihan para sa posible nilang pakikilahok sa mga susunod na hakbang laban sa pagpapalawak ng China. Isa itong malaking pagbabago sa kanilang patakaran at isang bagay na malamang na hindi inasahan ni Putin na maaaring naniniwala na kaya pa niyang mapanatili ang magandang relasyon sa Japan kahit na sinakop niya ang Ukraine. Ang North Korea ay isa pang malaking banta sa Japan, sa Indo-Pacific, pati na rin sa kanilang mga kaalyadong South Korean. Ayon sa Council on Foreign Relations, dahil sa pagkakaroon ng alyansa sa Russia ay lalong nanganganib ang North Korea na nagpatibay sa pahayag ni Fumio Kishida na ang agresyon ng Russia sa Ukraine ay hindi lang problema ng Europa. At ang lahat ng ito ay dahil sa desisyon ng Japan na magbigay pa ng karagdagang tulong pinansyal sa Ukraine. Ang tugon ni Putin sa malakas na suntok na ito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagbagsak ng relasyon ng Russia sa Japan. Makikita natin sa pagitan ng mga linya na ang paglalapit ng suporta ng Japan sa Ukraine ay nagbigay ng malaking suntok kay Putin. Hindi ito aksidente na tinapos niya ang peace treaty talks noong Marso, kung kailan ang Japan ay sumusuporta na sa Ukraine ng 2 taon. Ang pangako ng karagdagang $12 billion na tulong ay tila ang huling patak na nagpatumba sa kanya, na nagpapakita ng mas malinaw na mensahe kaysa dati na ang Japan ay hindi nakaalyado ng Russia. Ang last ko na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin or pwede mo silang kausapin
Sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!